Alleluia, Alleluia. Jesus is the way to the Father. Living up to his teachings will lead to eternal life for us. In the Eucharist, we worship him as our Lord and guide. May this celebration renew our faith and courage to follow him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my faults, through my faults, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang kaligtasan, kaloob sa lupang kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. Let us bow our heads. In silence of our hearts, we may tell God our own petitions. Let us pray for our donors and benefactors. Let us pray, Almighty and ever-living God, constantly accomplish the Paschal mystery within us, that those you were pleased to make new in holy baptism may, under your protective care, bear much fruit and come to the joys of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. On the first reading, inspired by the Spirit, the young community of believers in Jerusalem grows in number and in organization. 7 men are selected as deacons to assist the apostles. A reading from the Acts of the Apostles. As the number of disciples continued to grow, the Hellenes complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. So the 12 called together the community of the disciples and said, "It is not right for us to neglect the word of God to serve at table. Brothers,
Select from among you 7 reputable men, filled with the Spirit and wisdom, whom we shall appoint to this task. Whereas we shall devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. The proposal was acceptable to the whole community. So they chose Stephen, a man filled with faith and the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Simon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid hands on them. The word of God continued to spread, and the number of the disciples in Jerusalem increased greatly. Even a large group of priests were becoming obedient to the faith. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Exalt, you just in the Lord. Praise from the upright is fitting. Give thanks to the Lord on the harp. With the 10-string lyre, chant his praises. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right. Of the kindness of the Lord, the earth is full. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. On the second reading, Christian believers are like living stones, which make up the holy temple of God. This is grace as well as responsibility. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, come to him, a living stone, rejected by human beings, but chosen in precious in the sight of God. And like living stones, let yourselves be built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it says in the scripture, Behold, I am laying a stone in Zion, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in it shall not be put to shame. Therefore, its value is for you who have faith, but for those without faith, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that will make people stumble, and a rock that will make them fall. They stumble by disobeying the word as their destiny. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of its own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into this wonderful light. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God. Have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi kong pagpupugay sa inyo. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naligaw na po ba kayo? Sino na po ang naligaw dito? Ano po usually ang pakiramdam ng isang naligaw? Di ba? Nakakainis, nakapangihinayang. Nakakainis sapagkat meron namang tamang daan kung bakit doon ka sa mali nadaan. Nakakapanghinayang kasi nag-aaksaya tayo ng panahon, lakas at pera. Lalong-lalo na ngayong mahal ang diesel at gasolina. Kaya upang maiwasan ang ganyang problema, kinakailangan ang bawat paglalakbay ay pinaghahandaan natin. Dapat kahit papaano nalalaman natin ang tamang ruta at daan. Yes, may mga devices ngayon na nakapagpo-provide sa atin ng direction, pero hindi natin dapat iasa ang lahat sa mga gayon. Lalo pat dito sa Pilipinas, maluluma ang GPS, maluluma ang Google Map, maluluma ang Waze. Sila mismo maliligaw dahil masyadong komplikado ang marami sa mga daan dito. Kaya dapat maalam din tayo. Maganda rin nagtatanong tayo. At syempre, ang the best nating pagtanungan ay yung galing sa ating pupuntahan. Mga kapatid, tayo ay naglalakbay. Tayo habang tayo nabubuhay ay naglalakbay din naman papunta sa... Parang hindi nyo alam ang gusto nyong puntahan. Papunta sa kalangitan. May iba pa ba kayong gustong puntahan? Sa kalangitan. At tulad ng ibang paglalakbay, dapat din ito'y pinaghahandaan natin. Sapagkat kapag tayo naligaw, nako, matinding pagsisisi, panghihinayang ang mangyayari. Especially when we realize napaka-accessible pala nung daan. Especially when we realize meron pala tayong pagtatanungan na hindi lang galing sa ating pupuntahan,
kundi naninirahan pa dyan. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagsabi ngayon sa Ebanghelyo, I am the way, I am the truth, I am the life. Notice that, hindi niya sinabing, I am a way, I am one of the ways. Hindi. Siya lang talaga. No other ways. No other truths. Siya lang talaga. Kaya kung tutuusin, malabong tayo maligaw. Sapagkat ang daan, katotohanan, ang buhay ay isa lang. Walang iba. 5 na lang. Kung mag-e-entertain tayo ng ibang daan, ng ibang katotohanan, ng ibang buhay, ilalagyan ko ng quote-unquote kasi wala naman talagang ibang daan, ibang katotohanan, ibang buhay. Si Jesus lang. Kaya lang kapag tayo naghahanapan ng iba, parang tayo nag-iimbento ng ibang alternatibo sa Kanya. Yung daan na madali para sa atin. Yung katotohanang depende sa gusto natin. At yung buhay na madalas ay nakasentro lamang sa material na bagay. Yan! Yan ang mga alternative na ibinibigay natin kahit dapat ay wala. Actually, mayroon tayong mga expression sa buhay na kung tutuusin, hindi sinabi ng Diyos. Hindi mo makikita sa banal na kasulatan. Pero kung ituring natin, parang salita ng Diyos. Kasi kabisado natin, bukang bibig natin, at nagiging pamantayan natin sa buhay natin. Kaya ito nakapagliligaw sa atin. Halimbawa, yung expression na, be yourself. Magpakatotoo ka. Ano? Kahit nakaka-iskandalo na yung pagpapakatotoo mo, yung sinasabi mo, yung kinikilos mo, okay yun? Hindi yan ang sinasabi sa Bible. Wala tayong makikitang Bible verse na nagsasabing, be yourself. Ang sinasabi sa Bible, be like God. Kung express natin ang ating sarili, sa ating sariling kakayanan, anong makikita sa atin kundi kasalanan? Express natin ang ating sarili. Kung si Jesus lang nabubuhay sa ating sarili, nandyan din yung expression na, love yourself. Mahalin mo sarili mo. Ipamper mo. Nagsikap ka naman. Bilin mo ang gusto mo. Deserve mo yan. Magtira ka para sa sarili mo. Wala tayong makikitang ganyan sa Bible. Ang sinasabi ng Panginoon sa Bible, on the contrary, deny yourself. Carry your cross every day. Hindi naman siguro masamang isipin ng sarili, but not all the time. Hindi naman siguro masama na wala tayong masyadong krus sa buhay. Pero, kaya tayo minsan walang masyadong krus ay upang tulad ng ating Panginoong Jesus, buhatin din natin, tulungan din natin ng iba sa pagbubuhat ng kanilang krus. Alam po ninyo, kapag masyadong komportable ang buhay natin, dapat nagtatanong tayo, ito ba ang buhay na gusto ng Diyos para sa akin? Kasi maliwanag ang sabi niya, araw-araw dapat tayo may krus. Kaya kung wala tayong masyadong krus, maghanap tayo ng matutulungan sa pagbubuhat ng kanilang krus. Nasa Bible yan. Sapagkat anuman ang meron tayo, anumang kaginhawaan ang meron tayo, hindi natin deserve yan. Biyaya ng Diyos yan. Binibigay sa atin hindi dahil karapatan natin, kundi dahil mahal niya tayo at gusto niya tayo na maging biyaya din sa ating kapwa-tao. Nandiyan din yung expression na follow your heart. O yung sinasabi sa kanta ng sex bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Laban-laban, bawi-bawi. Wala sa Bible yan.
ang nasa Bible. Jeremiah 17 verse 9. Ang puso, higit sa lahat, ay mapanlinlang at hindi yan daw malulunasan. Hello sa mga naloko na dyan dahil sa pagsunod sa puso mo. Di ba? Kaya nga, may kasabihang, ang pag-ibig nakakatanga. Sige lang, dagdagan mo pa. Ang sinasabi sa atin, follow Jesus, His ways, His thoughts, His rules, His standard, kahit na ito'y labag sa kalooban natin. Sapagkat mapanlinlang ang puso natin. O hindi ba't yun ang nangyari kay Job? Ano yung nararamdaman niya sa puso niya? I suppose, hindi siya mahal ng Diyos. Bakit? Nangamatay ang mga anak niya. Bumagsak ang kabuhayan niya. Pero anong sabi ni Job? For I know, my Savior lives. Hindi niya sinabing, I feel my Savior lives. Hindi. Kasi hindi naman niya nararamdaman eh. Pero kahit hindi niya nararamdaman, na nililigtas siya ng Diyos, hindi yun ang pinaniniwalaan niya. Kasi mapanlin lang nga ang puso eh. Pakiramdam mo, hindi ka nililigtas ng Diyos eh. Follow Him. Sabi pa nung isang expression, do whatever makes you happy. Ayan, ayan. Gawin mo kung ano makapagpapasaya sa'yo. Basta wala kang inaapakang tao. Ano yun? Kahit na nagiging sanhi ka na ng pagkakasala ng iba? Dahil masaya ka? Tama na yon? Okay na yon? Hindi ko alam kung kailan ito, pero nakita ko sa FB, in-interview ang isang adult content creator. Yung gumagawa ng content na malalaswa. Sabi niya, sinabi ko na, unang-una, wala akong inaapakang tao. At pangalawa, I only do things. Wait, eto. Hindi ko mabasa eh. Nababasa niyo naman, di ba? Yan. I only do what feels true to my heart. I only do what feels true to myself. Because if I'm not doing that, I don't feel like I'm living a life that is thriving. Hindi na po natin pinakita ang mukha niya. Hindi ko na rin sasabihin ang pangalan niya kasi nakakahiya yung ginagawa niya. Which unfortunately ay parang okay lang sa kanya. Parang tama para sa kanya. Kasi thriving, nourishing, fulfilling ang pakiramdam niya. Alisin na natin. Ganun ba? Kahit nagiging sanhi ka ng pagkakasala ng iba? Hindi yun ang sabi ng Diyos. Ang mayat-mayat sinasabi ng Diyos sa Biblia, please God and not man. Pasayahin natin ng Diyos, hindi ang tao, hindi ang ating sarili. Sapagkat yun ultimately ang magbibigay ng kaligayahan sa atin. Ecclesiastes 2:26, but to the one who pleases God, He gives knowledge, He gives wisdom, He gives joy. Ang makapagpapasaya sa atin ay kapag napapasaya natin ang Diyos. Bakit? Kasi ang kaligayahan ng Diyos ay ang kabutihan natin. Kaya natutuwa ang Diyos kapag tayo sumusunod sa Kanyang utos. Dahil ang Kanyang mga utos ay para sa kabutihan natin. Kaya siya nalulungkot kapag hindi tayo sumusunod sa Kanyang utos dahil may masamang mangyayari sa atin. So wag tayong maligaw sa mga ekspresyon na yan. Wag din tayong maligaw sa mga sumisira ng pananampalataya natin.
sa pagpipresent sa atin ng mga alternatibong katotohanan, alternatibong daan, alternatibong buhay, sa pamamagitan ng pagsira nga po sa pinaniniwalaan natin. Bakit ka naniniwala na yung tinapay na yun ay nagiging katawan at dugo talaga ni Kristo? Bakit ka naniniwala na ang pangungumpisal dapat sa pare? Hindi ba dapat diretso? Bakit mo pinaparangalan si Maria? Hindi ka ba kinikilabutan, sinasabi mong ina siya ng Diyos? Now, dahil ikaw naman, mas madali mong maintindihan yung sinasabi nila. Kasi nga, may eksplanasyon na sila para siraan ang ating pananampalataya. Pinapaliwanag niya sa iyo sa alam niyang matutuwa ka, masosolve ka, nakikinig ka. Bakit pababayaan mo na questionin ng iba ang pananampalataya mo? Wala naman silang kinalaman sa pananampalatayang ito. At yung pananampalataya natin, hindi natin inimbento. Yung ginagawa natin, hindi basta natin ginawa. Kailan lang? Ito ay ginagawa na dati ng mga unang Kristiyano. Nakaugat at nakakonekta ito sa mga apostol ni Kristo. Nakasulat ito sa banal na tradisyon, sa mga banal. Walang kailanman isa man ang nagsabi sa kanila, mali yung ginagawa natin. Mali yung misang ginagawa natin. Hindi tayo dapat nangungumpisal. Hindi dapat pinararangalan si Maria. Walang ganon. So bakit ka makikinig sa iba na ang layon lamang talaga ay iligaw ka? At bakit ka makikinig sa iba? Sige nga, ilan na ba ngayon sila? Ilang grupo na sila? Libo-libo na. Pagmula nang kumawala si Martin Luther, ilang libong grupo na sila. Paano ka maniniwala sa kanila na hindi magkaisa? Kung naniniwala sila na isa lang ang katotohanan, so dapat isang grupo lang sila. Hindi ko naman nila lahat. At bakit ka maniniwala din sa mga tagapagturo? Hindi naman nag-aral. Nakapanood lang ng pastor o ministro nila. Kinokopya lang. Ba't hindi ka maniniwala sa pari mo? Na 10 taon pinag-aralan ito? Huwag tayong paligaw. Gagamitin pa nila ang Biblia. Sino ba ang nag-compile ng Biblia? Di ba tayo? So may paliwanag tayo dito na binabaluktot ng mga kapatid nating ito. Huwag tayong paligaw. Huwag din tayong paligaw sa mga masasakit nating karanasan, sa mga problema, para isipin natin na hindi na tayo mahal ng Diyos, na hindi na makapangyarihan ng Diyos. Kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Huwag sana tayong maglagay ng ibang mga alternatibo, ng alternatibong katotohanan, daan at buhay. Isa lang ang daan, isa lang ang katotohanan, isa lang ang buhay. Paniwalaan natin yan. Huwag tayo magbigay ng ibang alternatibo tapos sasabihin natin, sumasampalataya tayo kay Kristo, tapos sasabihin natin, gusto natin siyang makasama, tapos sasabihin natin, mahal natin siya, bakit may iba? Parang yung nagsabi minsan, if you are to choose between me and her, choose her. Because if you really love me, then there wouldn't be other choice. Sa Tagalog, kung mamimili ka, kung ako o siya nang piliin mo. Kasi wala ka dapat ibang pagpipilian kung talagang mahal mo ako. Boom! Dapat ganun tayo sa ating Panginoon. Maging faithful tayo sa Kanya. Sapagkat isa lang ang daan, isa lang ang katotohanan at isa lang ang buhay papunta sa kalangitan. Siya lang
Kaya nga nang magtanong si Tomas, saan ang daan? Paano namin malalaman? Hindi naman siya nagbigay ng mapa. Ang ibinigay niya, sarili niya, I am ako. Because heaven is not just a place. Heaven is a person. Jesus, God. Anong mapapala mo sa langit kung wala doon ang Panginoon? Kaya't ang langit nagsisimula ngayon sa pagsampalataya natin sa ating Panginoon. Ihahatid tayo sa langit pagdating ng panahon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Panginoon, aaminin ko, nag-entertain na ako sa buhay ko ng mga alternatibo na daan, katotohanan at ang buhay. Nagpadala ako sa iba, nagpadala ako sa aking mga problema, pero mali ako. Dahil ikaw lang talaga ang dapat na paniwalaan ko. At kahit na hindi kita nararamdaman kung minsan, hindi dapat ako maniwala na wala ka. Sapagkat ang puso ko ay mapanlilang, pero yung katotohanan alam ko noon pa na mabuti ka, mapagmahal ka, makapangyarihan ka, iyon ang totoo talaga. Tulungan mo ako, Panginoon, na panghawakan ang katotohanan iyon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, hindi magiging madali ang paglalakbay. Pero, nasa tamang daan ka, hindi ka maliligaw. Hindi ibig sabihin nahihirapan ka, namumroblema ka, nasa maling daan ka. Kapatid, nasa tamang simbahan ka, nasa tamang pananampalataya ka, nasa tamang Diyos ka. Kung lalapit kay Jesus, huwag ka nang maghanap ng iba. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints,
the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. All our needs are known to the Father even before we ask. Let us now approach His throne of grace and with untroubled hearts ask Him, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Holy Father, Pope Leo, bishops, priests, deacons, and other ministers of the Church, may they generously serve and lead the flock to Christ, the one mediator between God and humankind, and who alone leads us to the Father. We pray. Lord, hear our prayer. For the leaders of nations and our government officials, following the example of the deacons of the early church, may they apply themselves to public service and strive to pursue justice and peace. We pray. Lord, hear our prayer. For those who are beset by trouble, sickness, loneliness, and fear of death, may they be strengthened by their faith in the Lord Jesus, who is our way, truth, and life. We pray. Lord, hear our prayer. For all of us gathered here, may we become more and more a synodal church, striving for peace, harmony, and sharing with one another. We pray. Lord, hear our prayer. For all our departed brothers and sisters, may they be welcomed by Christ, our Blessed Mother, and angels and saints into the eternal dwelling place prepared by the Father. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers, and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, you have given us Jesus, your Son, to be our way, truth, and life. Help us listen to Him and put His teaching into practice, that we may be worthy to enter into your kingdom, where He reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Offertory. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ngayon'y magiging tunay, dugo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan, at nyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. We bring unto
the bread and wine, the fruits of the land and of the vine, transform beneath the hands of your chosen priest. Behold, we shall receive with open hearts eternal life bestowed. Gather now your people, bringing gifts to thee. Let us give you worship for this sacred feast. Continuously we sing you our praise on bended knees. We give you thanks, revere for your generosity. Gather now your people, bringing gifts to thee. Let us give you worship for this sacred feast. Continuously we sing you our praise on bended knees. We give you thanks, revere for your generosity. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, binigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Pati na ang isip kalayaan, gunita, O Diyos, tanggapin mo't paspasan ang pusong may alinlangan. Palitan mo't linising dubusan. Kapuri
Diyos Ama, lumikha ang sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nakaalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpagkuran, ang aming maihandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong masmasan upang sa iyo kami makinabang. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who by the wonderful exchange effected in this sacrifice have made us partakers of the one supreme Godhead, grant, we pray, that as we have come to know your truth, we may make it ours by a worthy way of life. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. By the oblation of his body, he brought the sacrifices of all to fulfillment in the reality of the cross, and by commending himself to you for our salvation, showed himself to the priest and altar and the lamb of sacrifice. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you,"
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po, peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Kalangalan ng sa paglalakbay, ito'y aking tangan laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Tayo'y inialay sa kanyang mga kamay. Yaring aking buhay. Taglay kong liwanag sa
sa sambayanan. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon inialay sa kanyang mga kamay. Yaring aking ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life through Christ our Lord. Amen. Maupo muna po tayo para sa pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig na malusog na bulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kung umibig ay walang siramis, pagsintang sak na linis sa iyo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig na palusog na bulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ate clamamus, exules filii Eve, Ate suspe
Clementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosae Virginis Matris Maiae corpus et anima, ut dignum Filii Tubi habitaculum efficimere retum, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamum, eius pia intercessione abstatibus malis, et a morte perpetua liberemum, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in mahal you. na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay ninyo. Salamat po sa tiwala ninyo. Makakaasa po kayo na dumadaan lamang sa amin yung mga binibigay ninyo at nakakapunta sa mga kailangan tulungan talaga. Salamat po, nasa pang-anim na po tayong pinapagawang chapel. Pinagsasabay na po yung pang-5 at pang-6. Sana makaisa pa. Sana. Pero yung huling 2, salamat po at nasa process talaga. Salamat. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Amen. Mass is offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po.